Alright, ayan. Balita update. Dan Fernandez kinasuhan ni Attorney Topacio. Pero bago yan, dito nga muna tayo sa sa showbiz. Panoorin nga muna natin to. Showbiz balita, pasok! Kamakailan ay kumalat ang usap-usapang may karelasyon si Ivana na 54 years old congressman at iyon nga di umano ay si Congressman Dan Fernandez. Maging ang veteranong manunulat ng balita sa entertainment at talent manager na si Lolet Solis ay naniniwala sa usaping nag-uugnay kay Ivana at Congressman Dan. Heto ang kanyang sinabi, bakit magkakaroon ng relasyon si Ivana sa isang married man na mas matanda sa kanya, sa dami ng nagpapantasya pera sa kanya. Ano ang nagustuhan niya sa isang old married man? Well, ito siguro ang magic ng love. Ito siguro at least mas nauna ka kaysa kay Albi. ito ang hindi kayang ibigay ng mas batang lalaki kay Ivana. Tama nga naman si Manay Lolet. Sabay iPhone ang pinakita. Ano sabi? Ano sabi? Well, ito siguro ang magic ng love. Magic ng love. Siguro ang hindi kayang ibigay ng mas batang lalaki. Hindi kayang ibigay ng mas batang lalaki, tas iPhone? Ano ba yan? Kay Ivana. Tama nga naman si Manay Lolet. Pag mahal mo ang tao, kahit matanda pa ito sa iyo ay okay lang kasi nga mahal mo. Age doesn't matter. Hindi lingid sa ating kaalaman na si Congressman Dan ay may asawa na at ang kanyang asawa ay isa ring artista na si Sheila Israel. Sila ay may 3 anak. Ayan. Tas itong anak na to, ayan Ayan tatakbong congressman. Ay, naku, Diyos ko po. Ngayon ay usap-usap. Hindi nyo na may pagkakaila yan. Tignan nyo naman, bagay Pa rin ang kanilang secret love affair. Sa ibang kasi tinakpan ito Kaya ang tanong ng marami ay, totoo nga kaya na nag-reconcile na sina Ivana Alawi? Kaya ang tanong ng marami ay, totoo nga kaya na nag-reconcile na sina Ivana Alawi at ang congressman na si Dan Fernandez? Nakamakailan lamang ay naging Paano mo itatanggi yan? Aber? Usapan dahil sa pag-viral ng mga litrato nila na madalas silang eat, drink, shop, and check in. Ay, earn pala. Magkasama. Usap-usapan din ang pagiging proud pangaraw ni Ivana sa relasyon nila ng politiko at nagpapakilala pa siya di umano sa ibang congressman pagkasama ang politikong relasyon nila ni Congressman Dan Fernandez bago mag-lockdown at sinabing friends lang sila. Inamin niya na lumalabas naman talaga sila kasama ang ibang kaibigan. Heto ang sinabi ni Ivana sa isang panayam. Hindi, magkaibigan kami. Oo, hindi ko ito itinatanggi. Lumabas kami kasama ang mga kaibigan. Pero we're not romantically involved. Hindi, kasi babaero siya. Ayoko ng babaero. Please, wag na. Ayoko ng ganon. Gusto ko yung mamahalin ako. Stick to one lang. Matatandaan na naging viral ang mga litrato. So si Albi, stick to one? Ato nilang magkasama na ipinost ng isang common friend nila. San Francisco. May mga litrato din silang magkasama nung mismong birthday ni Ivana. Isa pang netizen ang nagsabi na kasama ni Ivana si Congressman Dan mag-house tour vlog siya sa Bahrain. Kuha ang mga larawang ito sa Bahrain. Dito ipinagdiwang ni Ivana ang kanyang kaarawan. Pansinin niyo ang background ng dalawang litrato. Parehas na parehas ang background. Kaya ibig sabihin nito ay magkasama talaga sila sa Bahrain ni Congressman Dan Fernandez at kasama niya ito sa house tour video vlog niya. Sana all. Anyway, ba't tayo nandito sa showbiz? Hindi tayo sa showbiz. Wait. Hindi pala to showbiz. Dito tayo. Ayan, ito. Kinasuhan. Ito yung totoong balita. Unrelated pala yun. To the House of Representatives. This is an ethics complaint. Ay? Ethics pala? Akala ko ethics. Kala ko i-complain mo yung edits ni Dan Fernandez kasi babaero daw, sabi ni Ivana Against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Loko ka, patawa ka pa. Anyway, this is for certain kay Cassandra Leong conduct
unbecoming of a member of parliament, parliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. Yun. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you. And ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, Pamamahiya. this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Grabe, no? Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Wala. Dito lang sa Bangag Admin. Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number 1, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas? Ngayon, ang sagot ni Attorney Google, ninervyos. Tignan nyo. Ninervyos siya. So we file an ethics complaint Nanginginig. against you for conduct unbecoming and violations of the officer rights and weaknesses as platform and mga improper remarks niya against Attorney Pakita mo ngayon yung tapang mo. Well, karapatan po niya yan. Pagbigyan po natin at i-hear naman po dito sa Kongreso. Wow, ang bait ah. Ang bait. Pero kayo, sir, pinaninindigan nyo na. Like, kasi bakit kaya kayo lang yung ipapailan ng complaint, eh, may iba rin namang co-chair. Well, ito pa, documented. Oh, ba't nawala boses mo? Nababasa yung complaint yan. Ba't tapang-tapang mo sa hearing? Memory lang na nadinig yan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema dyan. Iharapin natin, di ba? But you stand by your wala kang ginawang violations or anything at all. Kung may violation tayo, Parang gustong mumiw eh. You stand by your wala kang ginawang violations or Gustong kung may violation tayo, di mag-desisyon ng committee. Gano'n kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Di ba? Thank you, ko. Okay? Alright, thank you. Thank you, ko. Ay, nako. Tapos tignan ninyo, ito na-discover ko. Dito, puntan muna natin yung kanyang profile, no? Grabe, no? Kasi ang ginagawa na lang nila ngayon, political na, dynasty. Ayan. Tupad, wow, tupad. Natupad na rin. Saan kayo nanggaling na naman to? Ginagamit ang... Nako po. Tingnan nyo Ayan. Narito ang kompletong listahan ng mga nanalo sa birthday blowout ni Rafael Negov. Ayan, gobernador na daw siya. Paano kasi sigurado na mananalo ka? So, 1,000, 1,000 ba? Magkano? 1,000? Dami pasan yung pa-premyo niya? Grabe ang agang pangangampan niya. Oo. Ang daming ang dami kong nakikita na yung parang naglalaba ata siya, tapos pinapaliguan yung isang mama. Ba't tuwing kampanya nyo lang ginagawa yan? Tapos, asan na yun? Ang aga talaga. Tapos tignan ninyo, governor na daw siya. Ayan,
Governor Dan Fernandez kasi tapos na yung kanyang termino. Ayaw mawala sa politika, kaya tatakbong governor. Ngayon, yung tatakboy niyang governor, yung iiwanan niyang pagka-congressman, ay ito pala yun. Yung pa-premyo nila. Ayan, sasakyan. Grabe kayo talaga. Yung iiwanan niyang pwesto, which is yung congressman, aba, ibibigay sa kanyang anak. Tingnan nyo, kabata-bata. Diyos ko po, Lord. Paano nangyari ito? Tingnan yung hip-hop. Baka hindi pa marunong ng lampin ng baby ito. Baka, ewan ko, baka addict pa sa computer games ito. Tatakbong congressman, ayan dahil ubos na ang termino ni Congressman Dan Ivana, ipapasa niya sa kanyang anak. Tingnan niyo, hindi ko alam kung anong hilig nito. Baka nag-ML pa ito. Baka addict sa ML o kaya addict sa computer games tapos tatakbong senador. Ay, sos, Diyos mio, Marimar. Ayaw nyo ba talagang i-relinquish yung pagiging gahaman ninyo sa politiko? At ngayon ay ipapasa mo sa anak mo at ikaw ay mananatili pa rin sa politics. Diyos ko po. Sana naman guys, nananaba na sila sa politiko. Grabe. Nakakalungkot talaga ang bansang Pilipinas kasi nadadala tayo sa mga ganitong paporma, papogi ng mga ganitong, tignan nyo naman ang yayaman na nila. Tayo sa mga top leaders natin. Ang yayaman na nila. Ayaw pang... Nagsasalita na pala si Congressman Danzel. Give chance naman sa iba. Huwag na lang yung kayo na lang palagi. Ang dami na ninyong nakamkam. Harapin mo na lang yung kaso na ikinaso sa'yo ni Atty. Topacio. Maawa naman kayo. Diyos mio, Maribar. Tignan nyo naman, kabata-bata. Di ko mawari. Hip-hop na hip-hop. Tapos pwede pala yun. I mean, hindi naman sa kaya lang, iba na ang ngayon. Iba na yung kalakaran ng Ano naman yan,